Jam Tales present Armand and Pantasya Inspiring Love Story. Written by Aga. Hindi ako magpapakasal para lang sa mana, Lolo. Kaya itigil mo ng pagpapadala ng marriage certificate at application sa akin. Tumagundong ang boses ni Pantasya sa loob ng silid. Mariin niyang ibinagsak ang folder sa ibabaw ng hospital tray. Nakaupo ang kanyang lolo sa kama. Nakakabit ang oxygen, kanula ngunit matalim pa rin ang mga mata. Hindi man ang pinag-uusapan natin, Pantasya. Malamig na sagot ng matanda. Legacy, ang apelyido natin. Ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala. Ang tagapagmana ng mga Montenegro. Pamilyang magmamahal sa iyo oras na mawala na ako. Hindi ko kailangan ng asawa para patakbuhin ng Montenegro Holdings. I am the big boss. Kaya kong dalhin ng kumpanya na mag-isa. Kaya kong mabuhay na mag-isa. Pero hindi mo kayang dali ng apelyido natin sa susunod na henerasyon kapag wala kang tagapagmana. Umubo ang matanda, ngunit hindi umurong ang tapang nito. Kapag hindi ka nagpakasal sa loob ng isang buwan, babaguhin ko ang last will ko. Lahat-lahat, mapupunta sa charity. Nanigas ang panga ni Pantasya. You wouldn't dare, Lolo Palito. Subukan mo ko, Tasya. Alam mo, hindi ako nagbibiro. Dalawa lang naman ang pamimilian mo. Ikaw ang pipili na mapapangasawa mo. O ako. Seryosong sad ng kanyang lolo. Sandaling natahimik ang silid. Tanging tunog ng heart monitor ang maririnig. Pinagpalit mo ang puso mo sa posisyon mo. Dagdag ng lolo niya. At ngayon, posisyon din ang kapalit ng katigasan ng ulo mo. Napakuyom ang kamao ni Pantasya. Hindi ako magpapakasal dahil lang sa ultimatum mo. May sarili akong pag-iisip, may sarili akong pera, at may kalayaan akong pumili na magiging takbo ng buhay ko. Hindi. Mahinang sagot ng matanda. Magpapakasal ka dahil wala kang choice, young lady. Matanda na ako, Pantasya. Hindi ko haya na hindi ko tutuparin ang pangako ko sa yumao kong asawa na iiwanan kita sa mundong ito na may makakasama kang tumanda na tiyak na magmamahal sa'yo. Kung ayaw mong masama ang loob ko sa'yo bago ako mamatay, pues mag-asawa ka na. At sa unang pagkakataon, ang big boss ng Montenegro Holdings ay nakaramdam ng pagkatalo. Kinagabihan, ay, nakakainis talaga matandang yon. Madilim ang buong floor ng Montenegro Holdings. Iisa lang ang ilaw na bukas, ang nasa opisina ng big boss. Nakatayo si Pantasya sa harap ng floor-to-ceiling window. Hawak ang isang bote ng wine. Ano ba nakain ng matandang yun at ayokong tigilan? Nakalatag sa mesa niya ang marriage certificate at application form. Isang buwan. Mapait siyang tumawa bago uminom muli. Mag-asawa para sa mana. Ano to? Medieval era? Anong akala na matandang yan? Matatakot niyang isang trentahin na? Bigla siya napalingon na marinig ang mahinang katok. Pumasok si Armando Ignacio, tahimik, naka-uniform ng pang-janitor. Hawak ang mop at cleaning caddy. Ito ang palaging nag-volunteer maglinis ng opisina ng lady boss kahit madalas siyang masungitan. Tapos ng office hours, nalinis na to ng ibang janitor, Armando. Makakauwi ka na. Hindi kita kailangan. Malamig na sabi ni Pantasya. Maglilinis lang po ako, madam. Uulitin kong paglilinis. Saglit lang. Wala akong tiwala sa ibang naglilinis. Marte pa man din kayo. Hindi siya pinansin ni Pantasya. Sa halip, ibinagsak niya ang sarili sa swivel chair at tinuro ang papel sa mesa. Hindi pa po ba kayo uwi? Overtime na naman. Hindi maganda sa kalusugan ng pagpupuyat. Natawa si Pantasya. Para kang si Lolo kung magsalita, Arman. 35 ka na, di ba? Matanda ka na. Kaya nga po yung babae nagugustuhan ko, tagal magkagusto sa akin. Baka hindi na ako makabuo nito. Sayang naman ang similya ko. Malakas na natawa si Pantasya. Alam mo ba? Lasing ngunit malinaw ang galit sa boses si Pantasya.
Marriage certificate at application ang nasa mesa ko. Kailangan ko raw punan. Kailangan ko raw magpakasal. Tahimik lang si Armando habang nagpupunas ng mesa sa gilid. Ngunit tila nakaramdam ng takot si Armando dahil ang babaeng kasama niya ngayon ay ang babaeng matagal na niyang pinagdarasan. Ano ako? Isang bata na kailangan diktahan? Siguro iniisip lang ng lolo mo ang kapakanan mo, ma'am. Ano sa tingin mo, Arman? Patuloy ni Pantasya sabay turo sa form. Sinong matinong lalaking papayag pakasalan ng babaeng tulad ko? Cold, bossy, walang oras, walang puso, mukhang matanda dahil palaging nakakunot ang noo. Sinong magpapakasal sa babaeng nakakatakot ang itsura kapag seryoso? Papayag na lamang ba akong matandang yun ang pipili na lalaking mapapangasawa ko? Kaya nga ako iniwan ng ex ko kasi boring daw ako. Kaya nga ayoko na mag-asawa pa. Natahimik si Armando. Humakbang siya palapit ng bahagya kay Pantasya. May mga lalaki pong hindi takot sa mga babaeng kagaya mo. Kahit ikaw pa yung pinaka may pangit na ugali sa mundong to. Meron at meron pa rin magkakagusto sa'yo. Sira lang ulo ng ex nyo dahil pinakawalan pang isang katulad nyo. Napatawang muli si Pantasya. Talaga? Di ikaw na. Pirmahan mo nga. Tinulak ni Pantasya ang papel papunta sa kanya. Nagulat si Armando. Dinig na ba ng langit ang dasal ko? Tanong ni Armando sa kanyang isipan. Oh, fill it up. Pakasalan mo ko. Total, gusto mo naman laging pumapasok sa opisina ko at sinasabi sa akin ngayon na may lalaki pa magkakagusto sa akin. Ikaw yata yun eh. Gusto mo ba ako, Arman? Napalunok si Armando at umiwas ng tingin kay Pantasya. Ano? Ayaw mo ba, Arman? Baka matuyot na rin ang perlas ko. 30 na ako. Wala pa rin akong karanasan. Sandaling nagtagpong muli ang mga mata nila. Hindi ngumiti si Armando. Hindi nagbibiro ang titig nito. Gusto naman talaga kita. Ang hirap mo lang abutin dahil napakatayog mo. Dahan-dahang inilapag ni Armando ang map at tuluyan lumapit sa lasing na si Pantasya. Kinuha ang ballpen at sa ilalim na malabong ilaw ng opisina. Habang lasing at galit ang lady boss, pinirmahan ng janitor ang espasyong nakalaan para sa groom. Ngayon, asawa na kita. Sa wakas, akin ka na talaga. Hindi ka na isang Pantasya lang ng isang ordinaryong gaya ko. Napalunok si Pantasya lalo nang yumuko si Armando at nakangising humawak sa baba niya. Hindi ba dapat na nagtatapos sa halikan upang opisyal na may kasal, misis ko? Namula si Pantasya at tila nahipnotismo sa magandang mga mata ni Armando. Can I kiss you, my bride? Hindi na malaya ni Pantasya ang pagtango niya. Hindi kalaunan ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Nagtapos ang gabi nila sa isang mabalasik na halik. Kinabukasan, ang sakit ng ulo ko. Marahang napamulat si Pantasya. Sumalubong agad sa ilong niya ang amoy ng panlalaking pabango at cinnamon. Napabangon siya. At bakit ang sakit ng mga labi ko? Maliit ang kwartong kinaroroonan niya. Simple, malinis at nakakagulat na mabango. Nakasuot pa rin siya ng damit, maliban sa blazer na maayos na nakasampay sa upuan sa tabi ng kama. Teka, nasan ako? Bulong ni Pantasya sabay hawak sa ulo. Bigla siya napatigil na marinig ang kalansing ng kawali sa labas. Dahan-dahan siya lumabas ng kwarto at doon niya nakita si Armando. Nakahubad baro, naka-gray na jogging pants, pawis na pawis habang nagpiprito ng itlog. Anong ginagawa ko sa bahay mo, Armando? Lumingon si Armando kay Pantasya na may ngiti sa mga labi. Gising ka na pala. Good morning, wifey. Namilog ang mga mata ni Pantasya. Anong sabi mo? Lumingon si Armando ng tuluyan. Sabi ko, good morning. Asawa na kita, di ba? Anong asawa? Sigaw ni Pantasya, halos manginig sa galit. Anong ginagawa ko sa bahay mo, Armando? Bahay natin. Simpleng sagot nito. Dinala kita dito kagabi. Lasing ka, sumisigaw ka pa sa elevator ng I don't need a husband. Namula si Pantasya.
Hindi ako papayag. Hindi ako magpapakasal sa janitor ko. Late ka na, Madam CEO. Itinaas ni Armando ang isang papel na may pirma nilang dalawa. May pirma ka, may pirma ako, may witness pa. Yung guard sa lobby na ginising mo para magpa-photocopy ng pinirmahan kong marriage certificate. Nalaki lalo ang mata niya. Pina-photocopy ko? Oo, 3 kopya pa nga. Organize ka kahit lasing. At sinasabi ko sa office na ipa-photocopy pero hindi ka pumayag at talagang ginulo mo pa ang gwardiya, pati ang sekretary ng 10 oras ng gabi para marehistro agad ang marriage natin. Napasinghap si Pantasya. Hindi valid yan. Lasing ako. Pero malinaw mo sinabi. Ginaya pa ni Armando ang boses niya. Oh, fill it up. Pakasalan mo ko. Sinugatan mo pa nga ang labi ko na para kang tigre na nalalapan ng pagkain mo. Halos umabot sa batok ang pamumula ni Pantasya dahil sa pinagsasasabi ni Armando. Ngayon alam na niya kung bakit masakit ang labi niya. Binibiro lang kita. Akala mo naman papatol ako sa isang kagaya mo? At wala akong maalala na naghalikan tayo. Hindi ako nagbibiro. At ano bang akala mo? May insulto ko dahil hindi mo ko type? Isa pa, may mga CCTV sa kumpanya nyo, di ba? Double check mo ron kung paano mo kinain ang bibig ko. Sandaling natahimik sila habang nagtititigan. Biglang umusok ang kawali. Yan, ikaw kasi nasunog tuloy. Biglang wika ni Armando. Napatingin si Pantasya sa nasusunog na itlog. Sunog na, Armando. Alandi mo kasi. Kasi naman nagwawala ka dyan. Sagot ni Armando. Ako pa may kasalanan? Di ko magluto, Mrs. Ignacio. Montenegro pa rin ako at hindi Ignacio. Montenegro, Ignacio. Asawa na kita. Over my dead body. Ngumiti si Armando, yung tipong nakakairita. Lumapit siya at nilapag ang plato sa mesa. Huwag kang tumawa. Relax ka lang, may 1 buwan ka pa para magpasya kung gusto mo ng annulment. Natigilan si Pantasya. Ito na kasing hinihiling ng kanyang lolo. May asawa na siya ngayon. Magpasalamat ka't kailangan na kailangan ko ng isang lalaki. Napangiti si Armando. Kung ganon, gamitin mo ko. Namula si Pantasya dahil sa sinabi ni Armando. Hindi naman niya ipagkakaila na guwapo ito. Makisig at mabango. Use me, Mrs. Ignacio. Napalinok si Pantasya nang kumabog ang kanyang puso. Hindi ako hiling ng ibang kapalit. Sapat na sa akin asawa kita. Pero habang kailangan mo pa ako, nasa tabi mo lang ako. At obligasyon kong alagaan ka. Napatara si Pantasya lalo sa lakas ng pintig ng kanyang puso. Lumayo ka nga at magsuot ka ng damit. Sumandal si Armando sa counter, walang pakialam. Nahiya ka ba sa akin? Baka naman naakit ka sa katawan ko. Hindi no? Talaga? Mag-asawa na tayo. Huwag ka na mahiya. Kung kailangan mo ng katawan ko, kusa ko namang ibibigay sa'yo. Manahimik ka na, Arman. Malakas na natawa si Armando dahil ang cute ng kanyang asawa sa mga mata niya. Samantalang napahawak si Pantasya sa noo niya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ang big boss sa Montenegro Holdings ay natalo. Hindi sa boardroom, kundi sa kusina ng sarili niyang janitor na asawa. Bibigyan kita ng 10 million dahil kinasal tayo. Dodoblihin ko kung mabibigyan mo ko ng anak. Isang tagapagmana. Natigilan si Armando. Hindi niya sana tatanggapin pero naunahan na siya ni Pantasya. Huwag ka nang tumanggi. Kailangan kita kaya babayaran kita. Bayad ang kasal natin. Bayad ang katawan mo. Bayad ang similya mo. Lahat ng sayo ay babayaran ko. Lumipas ang 1 linggo sa loob ng Montenegro Holdings. Parang walang nangyari. Si Pantasya, balik sa CEO mode samantalang si Armando ay balik sa pagiging janitor. Pinapatawag mo raw ako? Himala, 1 linggo akong parang walang asawa, di ba? Nakangising tanong ni Armando habang nakasandal sa pintuan ng opisina niya. Tipikal, naka-uniform, may Mac pa na hawak. Hindi man lamang kumatok na maayos. Pantasya didn't even look up from her laptop. Isara mong pinto, mag-uusap tayo, baka may makarinig. Ngumiti si Armando. Ay, private meeting ba to, wifey? Tumahimik ka at wag mo akong tawaging wifey sa opisina. Okay po, Madam CEO na, asawa ko. Lalabas sa ospital si Lolo mamaya.
Naging seryosong emosyon sa mukha ni Armando. At oras na para ipakilala kita. Biglang natahimik si Armando. Ganito? Okay lang ba to? Tumingin si Pantasya kay Armando mula ulo hanggang paa. At doon niya napansin na hindi nababagay ang suot nito sa mga kagaya niya. CEO siya. Heir siya ng Montenegro Empire. At ang dadalhin niya sa mansyon, janitor na naka-uniform. Hindi ka pwedeng ganyan, nakakahiya kay Lolo. Medyo nagibang ngiti ni Armando. Oo nga naman, nakakayang itabi sa'yo. I mean, hindi naman sa ganon. Kailangan lang maayos ka. First impression. Sa lolo mo o sa mundo mo? Natahimik si Pantasya. Aaminin naman niyang nahihiya siya sa sasabihin ng mundo oras malaman na si Armando ang asawa niya. Sa pamilya ko, sa board, sa mga tao, Armando. Nakakahiya naman na sabihin nilang pumapatalo ko sa lalaking pwedeng pera lang ang habol sa akin. Gets ko. Umiwas ng tingin si Armando at napansin ni Pantasya ang lungkot sa mga mata nito. 2 hours later ay nasa mall na sila ni Armando. Kitang-kita niya kung paanong si Pantasya ay naglalakad at tila pag-aari nito ang pinaglalakaran. Technically, kaya nitong bilhin ang buong naroon kung gugustuhin nito. Hila-hila niya si Armando papasok ng isang high-end boutique. Ma'am, for your boyfriend? Tanong ng sales lady na makita naghahanap si Pantasya ng tuxedo. Husband. Tila may mga paru-parong nagliparan sa tiyan ni Armando. Kalalaki niyang tao pero namula siya. Nalaki rin ang mga mata ng sales lady. Ang sarap pakinggan nun, yung ipagmalaki ka ng asawa mo. Sinipa ni Pantasya ang paa ni Armando para patahimikin ito. Tumahimik at magsukat ka ng gusto mong suotin. Namili na lamang si Armando samantalang tahimik si Pantasya. Lumabas si Armando suot ang isang tailored black suit. Tahimik ang buong store. Sir, bagay na bagay po. Manghang-manghang wika ng sales lady na tila nabighani sa gawapong mukha ni Armando. Nalipat ang tingin ni Pantasya sa asawa at natigilan din siya. Tall, broad shoulders, clean haircut, sharp jawline. He didn't look like a janitor. He looked like he owned corporations. Mumunting bulong ni Pantasya sa kanyang isipan. Nagpeke ng ubo si Pantasya. Mukha ba akong hindi nakakayang itabi sa'yo, misis ko? Namula si Pantasya sa tanong ni Armando. Ang gwapo mo. Parehas silang natigilan nang sabihin yon ni Pantasya. Ma'am, ang pogi-pogi po ng asawa niyo. Kinikilig na tura ng sales lady. Nagulat na lamang si Pantasya nang akbayan siya ni Armando. Bagay kami na misis ko, di ba? Naku po, bagay na bagay. Kinikilig na tura nito. Hindi ba ako nagmumukha mahirap sa tabi na misis ko? Siniko ni Pantasya ang asawa. Ano ba Armando, itigil mo nga yan. Hindi naman po kayo mukha mahirap eh. Kung tutuusin ay maganda mga lahi ang magagawa niyo ni ma'am. Baka nga po may anak na kayo. Turan pa nito. Nakangising tumingin si Armando kay Pantasya. Narinig mo yon, wifey? Pwede ba, huwag mo kong asarin. Pero hindi niya maiwasan titigan si Armando. Samantalang humakbang ito palapit sa salamin. Alam mo, Tasya, first time nitong tinawag si Pantasya sa seryosong tinig. Di mo naman talaga ako kailangang bihisan para magmukhang bagay sa mundo mo. Nangunot ang noo ni Pantasya. Pero gets ko, ayaw mong mapahiya. Hindi lang naman yon, Armando. Janitor lang naman ako sa paningin nila. Isa pa, sabi mo, bayad mo ako. Nakaramdam ng kakaibang sakit sa dibdib si Pantasya dahil sa lungkot ng pagkakasabi ni Armando. Ayoko lang naman na pagtawanan dahil isang janitor ang pinatulan ko. Natawa si Armando dahil sa sinabi ng babaeng matagal na niyang iniibig at dahilan kung bakit nag-apply siya bilang janitor nito. Pero kailangan mo pa rin akong baguhin. Natahimik silang pareho. Biglang sumingit ang sales lady. Sir, try niyo po itong navy blue, mas romantic ang vibe. Ngumiti si Armando at muling umiwas ng titig kay Pantasya. Matapos nila makapamili, nakaupo sila sa isang coffee shop.
Alam mo, okay lang sa akin kung hanggang janitor lang ako sa kumpanya mo pero sana, sa buhay mo, hindi lang ako isang costume na kailangan mo suotin upang gamitin sa pagpapanggap mo. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Armando? Pinapaalala ko lang sa'yo na may katapusan ng kasunduan na ito. Bayad kita. 1 month lang naman, di ba? Kontrata lang. Biglang nairita si Pantasya. Hindi kita binibihisan para gawing costume. Then, bakit? Mukha ba akong basura kaya kailangan ng magandang kasuotan ko sa harapan ni Mr. Palito Montenegro? Dahil asawa kita, gusto kitang damitan kasi asawa na kita. Nagulat si Armando lalo na nang kumabog ang puso niya. At kung may magtangkang maliitin ka sa harapan ko, gusto ko magmukha silang tanga kasi makikita nila kung gaano kagwapo ng asawa ko. Natigilan si Armando na hindi kalaunan ay ngumiti. So, protective at palaban talagang asawa ko. Na pati ako'y kaya niyang ipaglaban kung mayapi sa akin. Huwag mo kong asarin, Armando. Inilapit ni Armando ang bibig sa tenga ni Pantasya. Bagay ba ako sa mundo mo ngayon? Gwapo na bang habi ng isang Pantasya, Ignacio? Namula si Pantasya at napakabilis ang pintig ng kanyang puso. Ano, bagay na ba tayo, Pantasya? Hindi. Natigilan si Armando. Magsasalita pa lang sana siya nang maunahan na siya ni Pantasya. Mas bagay ka sa tabi ko at huwag na akong asarin pa kundi tatadyakan kita. Nanigas si Armando dahil sa kilig na nararamdaman. Napatayo na si Pantasya. Isuot mo yung suit. Ipapakilala kita sa lolo ko. Gusto nun ng apo kaya siguraduhin mo mabibigyan mo ko ng anak. So apo agad. Isa pang salita iiwan kita dito. Iniwan nga ni Pantasya si Armando na mabilis na hinabol siya. Kung iiwan mo ako, hahabulin pa rin kita. Umirap sa hangin si Pantasya dahil sa kakulitan ni Armando habang naglalakad sila palabas ng mall. Pangako, hindi kita ipapaya sa lolo mo, Pantasya. Natigilan si Pantasya. Lumingon siya kay Armando. Hindi kalaunan ay napangiti na makita niya ang kaba sa mga mata nito. Dapat lang na hindi mo ako mapahiya. Ang ganda-ganda rin ng asawa mo, kaya nga bagay daw tayo. Dumating ang araw ng pagkikita ni Pantasya at Lolo Palito. Sa harap nila, nakaupo si Lolo Palito sa wheelchair. May oxygen cannula pero mas mukhang kontrabida kaysa pasyente. Lolo, meet my husband. Nailakad ko na sa City Hall ang kasal namin. Nakarehistro yon. Alam kong tusukat sisiguraduhin mo hindi kita niloloko. Nanahimik ang buong sala. Pati ang mga kasambahay tila napahinto sa paghinga. Si Armando naman ay yumuko ng bahagya. Magandang umaga po, Mr. Montenegro. Biglang lumiwanag ang mukha ng matanda. Armando Ignacio. Masayang wika ng matanda na para bang kilalang kilala si Armando at gulat na gulat. Napatigil si Pantasya. Wait, what? Magkakilala kayo, Lolo? Tumawa ng mahina ang matanda. Ang tagal kitang hinintay, iho. Nang sinabi ng ama mo na itrain kita'y tinanggap ko. Iba talagang tadhana maglaro. Namilog ang mata ni Pantasya. Anong ibig mo sabihin? Hinintay? Wait, hindi ko kayo maintindihan. Tumikim si Lolo Palito. Agad na naalarma si Armando na baka sabihin na matanda kung sino talaga siya. Magkakilala kami kasi siya yung tumulong sa pamilya ko. Noong naging janitor ako sa kumpanya ng mga Montenegro, dahil yun kay Mr. Montenegro, tinulungan niya ako. Kinakabahang wika ni Armando. Natawa si Lolo Palito at umiling. Akala mo ba hindi ko kilalang janitor na sarili kong kumpanya, Pantasya? Malamang kilala ko na pangasawa mo. Magkano naman ang inoffer ng apo ko para pakasalan mo siya? Lolo, wala ka na pong pakialam doon. Ang mahalaga, nagawa ko ng nais nyo kaya huwag ka nang makulit. Top-notcher ng Chemical Engineering Board exam. Edukado, matalino, at kaya kamahalin. Yan ang pinapangarap kong lalaki para sa iyo, apo. May kahulugang wika ni Lolo Palito at pasimpleng tumingin kay Armando na tahimik lang. Kinakabahan sa pwedeng sabihin na matanda. Excuse me? Lolo, alam ko mataas ang standard mo at hindi yun kayang abutin ni Armando. Pero ang importante lang naman dito ay ang tagapagmana ng Montenegro, di ba? Pasimpleng natawa si Armando at napakamot sa kanyang batok, samantalang nasisiyan si Lolo Palito.
Sayang naman kung ganon. Ire-recommenda ko pa naman sanang apo ng matalik kong kaibigan na matagal nang may gusto sa'yo, Tasha. Kaso may nahanap ka ng bubuntis sa'yo. Natatawang wika ng matanda. Ang pinagtatakahan ni Pantasya ay hindi man lamang kinikilati si Lolo Palito si Armando na para bang kilalang kilala na niya ito. Lolo, okay na ako kay Armando. Wala na akong pakialam sa apo ng kaibigan mo. Biglang umubos si Armando samantalang natatawa si Lolo Palito, halatang tinatawanan ng apo at reaksyon ni Armando. Ilang taon na yang nagvo-volunteer maglinis ng opisina mo? Wika di kalauna na matanda. Kilala mo naman na pala siya, Lolo. Ngayon nagawa ko na nais nyo ay huwag nyo nang diktahan pang buhay ko. Oras na mag-anak kami, tapos ng kasal namin. Umiwas ng tingin si Armando na tila ayaw niya makita ni Pantasya ang sakit na bumalatay sa mga mata niya. Samantalang biglang tumuwid ang upo si Lolo Palito sa wheelchair. Speaking of, kailan mo ako bibigyan ng apo? Lolo, kakaproseso lang ng kasal namin ni Armando. Pwede na po anytime. Handa naman na po ako mag-anak pero hayaan ko pong si Pantasya magdesisyon kung kailan niya nais na mag-anak. Sindi ko siya ni Pantasya. Manahimik ka, Armando. Hindi mo na tayo bubuo ng isang sanggol. Naging seryoso bigla si Lolo Palito. 1 buwan ang ultimatum ko. Pero mukhang mas mabilis ka pa, Pantasya. Nagpakasal ka kagad. Tama lang na mag-anak na rin kayo para naman maabutan ko pang magiging apo ko sa tuhod. Aksidente lang to kung bakit kami naikasal. Isa pa, huwag mo naman kaming pagmadaliin, Lolo. Gumiti ang matanda ng may kakaibang kislap sa mata. Akala mo ba hindi ko alam na hindi ka basta-basta magpapakasal? Kailangan mo na lalaking hindi ka matatakot sagutin. Lalaking hindi atras kapag sinungitan mo at sa tingin ko naman ay si Armando ng tamang lalaki para sa'yo. Tumango ang matanda kay Armando. At heto na, si Armando. Handa na magkaanak. This is a setup, Lolo. Hayaan mo kami ni Armando na magdesisyon kung kailan kami bubuo ng anak. Tama po si Pantasya, Mr. Montenegro. Nalipat ang tingin ni Pantasya kay Armando. Sa tingin ko naman po ay sobra na kung hihilingin niyo pa siya agad ng apo kayong kakapakasal pa lang naman niya. Sa tingin ko marami pang pangarap si Pantasya na naisabutin, Mr. Montenegro. Hayaan po nating abutin niya muna yon. Hindi alam ni Pantasya kung bakit nanubig ang ilalim ng mga mata niya dahil sa sinabi ni Armando. Tiyak na dadating din ang oras sa si Tasya ng hihiling ng anak, Mr. Montenegro. Sandaling natahimik ang sala. Magaling. Ngayon kasal na kayo. Ano kung ganun ang next agenda nyo? Tanong na matanda. Wala nang next agenda, Lolo. Apo, magkaanak kayo. Yun naman talaga dapat. Kaya kung kailan handa na kayong dalawa, gawin nyo na agad. Wika ng matanda at natawa. Lolo! Open po ako sa discussion ng pagkakaroon ng apo, pero yun ay kung handa na rin si Pantasya. Hindi ito board meeting, Arman. Sa edad kong ito, kailangan ko ng apo bago ako tuluyang mag-retire sa mundo. Pangungulit pa ng matanda. You're not dying, Lolo. Masamanda mo ka. Bumulong si Armando kay Pantasya. Relax ka lang. 1 month pa naman bago ka mag-decide kung kailan tayo magkakanak at kung kailan mo ko hiwalayan. Bakit parang confident ka na hindi ko yan gagawin? Makikipaghiwalay ako sa'yo oras na magkaanak tayo. Armando smiled slowly. Well, titiyakin ko kasi na bago matapos ang 1 buwan, patay na patay ka na sa akin. Napatigil si Pantasya. Hindi yan mangyayari. Mangyayari yun kasi aakiting kita. Muling nagtitigan ang pangungusap nilang mga mata. I cannot believe this is my life. Welcome to our life, Mrs. Ignacio. Pantasya glared at him, pero hindi na ganong katindi. Sa unang pagkakataon, hindi siya galit. Nalilito at medyo kinikilig nga siya. Samantalang sa wheelchair, si Lolo Palito ay nakangiting parang mastermind. Kinabukasan, maaga nagising si Pantasya dahil sa kakaibang pakiramdam. May isang malaki, matigas at mainit na bagay na nakadikit sa tiyan niya. Napangiwi siya. Ano to? Tanong sa kanyang isipan. Half asleep pa siya kaya niyakap niya ito na mahigpit. Mabango, amoy panlalaking pabango at konting fabric conditioner. Napangiti siya at napamura sa isip. Wow, ang lambot naman ng unan ko. Pero bakit parang may abs?
Parang baliw si Pantasya dahil sa kung ano-anong iniisip niya. Mas lalo pa niyang niyakap. Biglang may mahinang ungol. Huwag kang masyadong manabik. Sa iyo lahat sa katawan ko. Kahit pakagatin mo pa, sabihin mo lang. Nanlaki ang mata ni Pantasya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. May humihinga sa tabi niya. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at tumambad ang mukha ni Armando. Halatang komportable sa pagkakayakap niya. Naniga si Pantasya. Ah! Anong ginagawa mo dito? Nagising si Armando ng tuluyan dahil sa sigaw niya. Ha? Sunog, Lindol? Apo na ba agad? Gagawin na natin. Tara, higa ka na! Tinulak siya ni Pantasya at malakas na binatukan. Bakit ka nasa kwarto ko? Umupo si Armando, gusot ang buhok at namumungay ang mata. Good morning din, misis ko. Ang ganda naman ng bati mo sa morning. Isang sapak matapos mo yakapin. Armando, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kwarto natin to. Kalmado nitong sagot habang inuunat ang braso. Inilipat ako kagabi ni Lolo Palito. Dapat daw, nagtatabi ang mag-asawa. Bakit hindi mo ko ginising nang pinalipat ka rito? Parang sinadya ng tadhana upang magbangayan silang dalawa. 3 mabagal na katok sa pinto ang narinig nila sabay bukas ng pinto. Naroon si Lolo Palito, naka-wheelchair, may oxygen cannula. Pero ang ngiti, pangkontrabida. Good morning, newlyweds. Napatigil si Pantasya. Lolo, sakit ka talaga sa ulo ko. Tama lang na magkasama kayo sa isang kwarto. Anong klaseng kasal yan kung magkaiba kayo ng higaan? Tanong na matanda. Lolo! Namula si Pantasya. Kontrata lang. Wala akong alam sa kontrata na yan. Wala akong pakialam. Putol lang matanda. Sa papel kasal kayo. Sa bahay na to, mas lalong kasal kayo. Napahawak si Pantasya sa noo niya. Hindi mo pwedeng basta ilipat siya rito. Bakit hindi? Inosenteng tanong na matanda. Ayaw mo ba sa asawa mo? Si Armando naman ay nakaupo lang sa kama. Tahimik na pinagmamasdan si Pantasya. May konting ngiti sa labi. Lolo, pigil ang ina si Pantasya. May boundaries kami. Boundaries? Umangat ang kilay na matanda. Noong panahon ko walang boundaries. May apo agad. Lolo, hindi naman pwedeng bumuka kaagad ako kay Armando. Tumawa ang matanda. Ay ikaw ay magtigil, Tasya, ha? Hindi ka na teenager. 30 ka na. Maging si Armando ay matagal nang nawala sa kalendaryong edad. Relax ka lang, Tasya. Hindi ko naman kayo pipilitin. Pero kung gusto mong hindi ako mangulit, masanay ka ng katabi ang asawa mo. Napairap si Pantasya. Manipulative kang matanda ka. Salamat. Proud na sagot ang matanda. Lumipat ang tingin nito kay Armando. Ikaw, iho, maayos ka ba dyan? Tumango si Armando. Maayos naman po. Mabango po ang kwarto ng asawa ko. Biglang namula si Pantasya. Napatawa si Lolo Palito. Maganda yan. Practice makes perfect. Lolo, ang bastos mo talaga. Okay. Alis na ako. Umikot ang wheelchair niya palabas. Breakfast in 30 minutes. At sana pagbaba nyo, hindi na kayo mukhang mag-away. Sumara ang pinto. Tahimik ang kwarto. Dahan-dahang lumingon si Pantasya kay Armando. Lumayo ka sa akin. Humiga ulit si Armando. Saan ako pupunta? Akala ko ba nababagay ako sa tabi mo? Sa kabilang dulo ng kama, Armando. Malaki ang kama pero mas komportable ka namang nakayakap sa akin kanina. Namula si Pantasya. Hindi ko naman alam na ikaw yon. Pero niyakap mo pa rin ako. Akala ko unan. Ang unan ba humihinga? Hindi ko napansin. Ngumiti si Armando, mapang-asar. Alam mo, mahina nitong sabi. Kung ganito tayo araw-araw sa loob ng isang buwan, baka hindi mo na ako paalisin pa. Umirap si Pantasya pero hindi na ganong katalin. Don't push your luck, Armando. Lumapit si Armando ng kaunti. Hindi masyado, sapat lang para maramdaman niya ang init na nanggagaling kay Pantasya. Hindi ako umaasa sa swerte. Umaasa at naniniwala ako sa effort. Saglit silang nagkatitigan. Tanging 2 lang silang magkatabi sa iisang kama. At sa unang pagkakataon, hindi agad lumayo si Pantasya.
Sige, patunayan mong mahuhulog nga ako sa'yo. Itataga ko yan sa bato. Nagdadasal din ako kaya tiyak na dinidinig ng Diyos ang panalangin ko. Napakunot ang noon ni Pantasya. Pinagdarasal mo ko? Oo, naibigay niya sa akin ang pinakamagandang babaeng inilikha niya. See, ibinigay ka niya sa akin. Halos hindi na makahinga na maayos si Pantasya dahil sa pagbilis ng pintig ng kanyang puso. Pagkalipas sa ilang araw, sa opisina ng Montenegro Holdings, ibang-iba si Pantasya. Cold, composed, untouchable. Mr. Ignacio, paki-double check ang maintenance report sa 14th floor. May complaint ako kahapon. Yes ma'am, ayusin ko po agad. Walang lambingan, walang asaran kapag nasa trabaho sila pero minsan ay nilalandi siya ni Armando. Nga pala, nasabi ko na bang ang ganda mo? Ang sexy mo pa sa suot mo. Baka hindi na makapag-focus ang boards kapag nakita misis ko. Namula si Pantasya at masamang tumingin sa asawang natatawa siyang iniwan. Lahat ng empleyado ay napatingin dahil sa tawa ni Armando. May chismis na kumakalat na may espesyal na trato ang janitor kay Lady Boss. Pero pag uwi sa mansyon, iba ang eksena nilang mag-asawa. Maligo ka kaagad dahil tiyak na galing ka sa matinding pawis. Ayoko marumihan ang kama ko. Sus, misis ko. Gusto mo lang na mabango-mabango ako kasi naaakit ka. At huwag mo kong tawaging misis mo sa tono na yan. Anong gusto mo? Mahal? Armando? Uminit ang pisngi ni Pantasya. Kumain na nga lang tayo. Gutom lang yan kaya ka naman ang aasar. Sa dining area, si Lolo Palito ay tahimik na kumakain habang pinagmamasdan ng dalawa na parang nanonood ang teleserye. Mas masarap pala ang ulam kapag may sound effects. Bulong niya sa sarili. Namula si Pantasya lalo na nang makita niya kung paano siya sandukan ni Armando ng pagkain. Thank you. You're welcome, mahal ko. Hindi nakita ni Armando ang naging reaksyon ni Pantasya. Sobra natuwa ang puso niya nang tawagin siyang mahal ni Armando. Natapos ang gabing yon ay titig na titig si Pantasya sa natutulog na asawa. Delikado na yata ako. Nahuhulog na ako sa iyo, Armando. Hinaplos si Pantasya ang pisngi ng asawa. Dumaing ito at unti-unti siya niyakap. Kung dumating man ang araw na mahulog ako, naway sa bisig mo ang bagsak ko. Napapikit si Pantasya na dahan-dahan niyang inilapat ang labi niya kay Armando. Tila natatakot nang matapos ang kasunduang ito. Isang hapon sa opisina, nasa labi si Pantasya na mapansin niya ang tawanan sa kabilang bahagi. Napalingon siya. Naroon si Armando. May kausap na babaeng janitor, si Ella. Bata, masayahin, medyo malandi kung tumawa. Kuya Arman, grabe ka. Ang seryoso mo sa trabaho pero pag akong kausap mo, tumatawa ka. Wika ni Ella. Pinagpag ni Ella ang balikat ni Armando. Isang magaan pero pamilyar na palo sa braso nito. Tumawa si Armando. Para ka kasing nakababata akong kapatid. Kasing edad lang kayo. Naniga si Pantasya. Biglang may kumirot sa dibdib niya. Bigla siya nairita. Hindi niya namalaya na napapahigpit ang hawak niya sa iPad. Lumapit ang isa sa mga staff. Ma'am, nasa meeting room na po ang investors. Hindi siya agad nakasagot. Nakatitig pa rin siya kay Armando at Ella. Si Ella, nakahawak pa rin sa braso ni Armando habang may sinasabi. Gumiti si Armando at pasimpleng kinakalas ang pagkakahawak ni Ella sa kanya. Bakit siya humingiti ng ganyan? Bakit hinahayaan niyang hawakan siya? Tanong ni Pantasya sa kanyang isipan. Humakbang si Pantasya. Tumahimik ang labi habang papalapit siya. Napansin ni Armando ang presensya niya. Bahagyang nawala ang ngiti nito na labis na ikinagalit ni Pantasya. Ma'am, magandang umaga po. Napansin agad ni Armando na bad trip ang asawa. Napatingin din si Ella. Good afternoon po, ma'am. Hindi ngumiti si Pantasya. Mr. Ignacio, tapos na bang trabaho mo sa ground floor? Almost done, ma'am. Good. Mukhang marami ka pang energy makipagkulitan. Ilaan niyo kayang energy niyo sa pagtatrabaho? Natahimik si Armando. Napalunok si Ella bago sumagot. Ma'am, nakakatuwaan lang po kami sa oras ng trabaho.
Hindi ko kayo sinasahuran para lang magkatuwaan sa oras ng trabaho. Muling natahimik ang lobby. Narinig ni Pantasya ang sariling tibok ng puso niya. Hindi naman dapat siya maapektuhan. Kontrata lang. 1 buwan lang. Wala siyang pakialam kung sinong pumalo sa braso ni Armando. Pero bakit parang gusto niyang itulak palayo si Ella? Tubikhim si Armando. Ako pong may kasalanan, ma'am. Hindi na po maulit. Pasensya na po. Tinignan siya ni Pantasya, diretso sa mata, may kakaibang hamon. Siguraduhin mo lang, Armando. Hindi ako natutuwa. Tumalikod siya at naglakad palayo. Matikas pa rin ang hakbang. Pag-uwi sa mansyon ay tahimik si Pantasya. Tahimik din si Armando. Si Pantasya ang unang bumasag sa katahimikan. Masaya ka ba, Armando? Napatingin si Armando sa asawa. Ha? Kanina. Anong kanina? Yung kanina sa lobby. Napangiti ng bahagya si Armando. Hindi ako naging masaya kasi sinungitan mo ko. Hindi ka naging masaya pero nakikipagtawanan ka kay Ella. Natigilan si Armando at hindi kalaunan ay kumalabog ang dibdib niya sa pag-aakalang nagsaselo si Pantasya. Nagsiselos ka ba? Excuse me. First of all, hindi ako nagsiselos. Kasi ano naman ang ikakaselos ko? Parehas kayong mahirap. Alam mo, bagay nga kayo kung tutuusin eh. Gusto mo ba na dagdagan ko ang 20 million na usapan natin para naman magandang future niyo together oras na maghiwalay na tayo? Natigilan si Armando dahil sa sakit na bumalati sa kanya dahil sa sinabi ni Pantasya. Samantalang hindi na nakontrol ni Pantasya ang mga binitiwan niyang salita. Tasya, ganyan ba kababantingin mo sa akin? Napapatol ako sa ibang babae habang kasal sayo? Nasaktan talaga si Armando. Tasya, oo, hindi lang nga isasagot mo sa tanong ko kung nagsiselos ka ba at hindi ang masasakit na salitang binitiwan mo. Bakit ako magsiselos? Wala naman akong pakialam kung sinong pumapalo sa braso mo. Pero napansin mo, ininsulto mo ko at ang estado ko sa buhay dahil lang may pumapalo sa braso ko. Hindi ko napansin. Kitang-kita lang ang paglalandian nyo. Akala ko ba pag-aari ko lahat ng parte ng katawan mo? Bakit hinahayaan mong paluin niya ng iba? Natigilan si Armando bago siya dahan-dahan na napapikit. Binilang mo pa nga yata kung ilang beses niya ako hinawakan. Nanahimik si Pantasya. Dahil totoo, mas lalo pang lumapit si Armando. Pantasya, hindi mo kailangang magpanggap sa akin at mas lalong hindi mo kailangan na insultuhin ako. Tigilan mo ko, Armando. Kung wala kang pakialam, bakit nanginginig ang boses mo at bakit ka nagagalit ngayon? Tumigil ang mundo ni Pantasya sandali. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Hindi siya sanay na may gusto siyang angkinin. Pero na makita niyang may ibang babaeng komportable sa asawa niya, may kung anong umaalab na galit sa puso niya. Ayoko lang na magmukha akong tanga. Nalolokohin mo ko. Ngumiti si Armando. Hindi ka tanga. Tigilan mo ko, Armando. Isa lang ang sasabihin ko. Tumingin siya sa mga mata ni Pantasya. Isa lang ang babaeng papayag akong pumalo sa braso ko nang may mali siya. Na matutuwa ako. Nakikiligin pa ako kahit nasuntukin pa ako. Napasingap si Pantasya nang hawakan siya ni Armando sa baba. Sino? Bahagyang yumuko si Armando at bumulong. Ang asawa ko. Naniga si Pantasya. At sa unang pagkakataon, hindi na siya galit. Isa lang siyang babaeng hindi maintindihan kung bakit masakit makita ang ibang babae na nakangiti sa asawa niya. Sa labas ng pinto, si Lolo Palito ay tahimik na nakangiti. Talaga? Hinawakan ni Pantasya ang labi ni Armando. Ako lang ang pwedeng hawakan ka ng may mali siya? Napalunok si Armando at dahan-dahan na tumango. Ako rin. Sa'yo lang ako magpapahawak. Nagtagpo ang mga labi nilang dalawa. Tonight, claim your wifey, Mr. Ignacio. Kinagabihan, tahimik ang Montenegro Mansion. Tahimik, pero hindi mapakali si Pantasya. Nakaupo siya sa kama, nakapadyama, nakakunot ang noo habang paulit-ulit sa isip niyang eksena sa lobby. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Armando, bagong ligo. Basa pang buhok,
Nakasuot ng simpleng white shirt at sweatpants. Hindi ka pa natutulog? Hindi. Paano ako matutulog? Hindi mo pa nga ako ginagalaw. Lumapit siya sa kabilang side ng kama. Galit ka pa rin ba? Humupa na ba ang tampo ng asawa ko? Hindi ako galit. Selos? Nagsiselos ka pa rin? Umirap si Pantasya at pulang-pula siya. Kung uulitin mo pa yung selos-selos na yan, itutulak kita pababa ng kama. Ngumiti si Armando, hindi na mapang-asar. Mas seryoso na ito. Pantasya. Hindi siya sumagot. Lumapit siya ng konti. Sabihin mo lang, ayokong may iniisip ka na may iba pa ako nagugustuhan liban sa'yo. Napabuntong hininga si Pantasya. Hindi ako sanay na magsabi ng nararamdaman. Naiinis siya dahil ayaw niyang may ibang komportable kay Armando. Dahan-dahan lumapit si Armando, naupo sa harap niya. Hindi kita binibigyan ng dahilan para magselos. Sabi kong huwag na nating pag-usapan yan eh. Humawak sa pisngi niya si Armando. Pero nasaktan ka. Napatingin siya sa mata ni Pantasya. Hindi ako sanay na may inaagaw sa akin na pag-aari ko na Armando. Mahina niyang sabi. Ang sa akin ay sa akin lang. Walang umaagaw sa'yo, sagot ni Armando. Dahil wala akong ibibigay sa iba lalo pat pag-aari mo ko. Tumigil ang paghinga ni Pantasya sandali. Dahan-dahan siyang hinawakan ni Armando sa kamay. Pantasya, kung may mangyayari man sa atin. Mahinang sabi ni Armando. Ayokong dahil sa ultimatum. Ayokong dahil sa lolo mo. Ayokong dahil sa kontrata. Natigilan si Pantasya. Kung may mangyayari, gusto ko dahil gusto mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Lumapit siya ng kaunti kay Armando. Hindi siya sigurado kung siya bang gumalaw o si Armando. Pero biglang nagkalapit na ang mukha nila. Hindi ako madaling akitin, Armando. Hindi ako madaling sumuko. At doon, si Pantasya ang unang humalik. Hindi marahas, hindi eksperto. Saglit lang sana, pero hindi umatras si Armando. Hinawakan niya mukha ni Pantasya ng dahan-dahan, parang tinatanong kung sigurado ba siya. Hindi siya lumayo. Sa halip, mas lumapit siya. Mas naging malalim ang halik. May init, may kaba, may pinipigilang emosyon na matagal nang nakakulong. Dahan-dahan siya nahiga sa kama. Sumunod si Armando pero hindi siya dinaganan agad. Tumingin sa kanya. Sigurado ka? Malaki to, baka umiyak ka. Namula si Pantasya. Ang bastos mo. I'll be gentle, misis ko. Doon, mas lumambot ang puso ni Pantasya. Hindi siya sanay na tinatanong kung sigurado siya. Hindi siya sanay na may naghihintay ng pahintulot niya. Hinawakan niyang kuwelyo ng shirt ni Armando. At huwag mong isusumbat to, Armando. Bulong niya. Ngumiti siya. Hindi ko kailangang isumbat. Matatandaan ko na to habang buhay. At muli silang naghalikan. Mas mabagan, mas malalim, mas puno ng damdamin kaysa init. May nangyari na sa kanila. Pagkatapos ng gabing yun, nag-iba ang lahat. Hindi na awkward, hindi na kontrata ang pagitan nila. May init na hindi na nila itinatanggi. Pero kasama ng init, selos, mas malala, mas madalas, mas hindi mapigilan. Nahulog na talaga ako sa asawa ko. Mahal ko na siya. Sa opisina, muli na naman nakita ni Pantasya si Ella na tumatawa sa tabi ni Armando. Wala namang ginagawa si Armando, nakikinig lang. Pero nang muling tumawa si Ella at hinawakan ang braso nito, may kung anong sumabog sa loob ni Pantasya. Diretso siya naglakad papunta doon. Mr. Ignacio, may oras ka palang makipagkulitan ulit? Ma'am. Nalipat ang tingin niya kay Ella. Ella, tapos na bang assignment mo sa storage? Biglang natahimik si Ella at tumingin kay Armando bago sumagot. Opo, ma'am. Good. Then do your job. Balik sa trabaho. Marami pang gawain. Tahimik ang paligid. Pagkaalis ni Ella, tumingin si Armando kay Pantasya. Alam na niya ang ekspresyon na yon. Selos. Sumunod ka sa office. Sinasagad mo talaga ako. Sa loob ng private office si Pantasya, sinara niya ang pinto ng may diin. Ano na naman yun?
Pantasya, nagkataon lang na nagkasalubungan kami kanina ni Ella. Na kailangan ngumiti ka sa kanya? Na ipahawak mong braso mo? Akin yan, di ba? Tumango si Armando at hindi niya napigilan ng ngumiti, lalo pat nakikita niyang nagseselos si Pantasya. Kung gusto mong pahawakan ng braso mo sa iba, sabihin mo lang. Napakunutan noon ni Armando. Ha? Sorry na misis ko. Kapag hinayaan mo pa si Ella na hawakan ka, magpapahawak din ako sa ibang lalaki. Nanahimik si Armando sa pananakot ni Pantasya. Rage bait ba to asawa ko? Try me, Armando. Lumapit si Pantasya, naiirita siya, nagseselos, at hindi sanay sa pakiramdam. Hindi mo pag-aari ang katawan mo. Akin yan, di ba? Dagdag ni Pantasya. Oo, sa'yo ako. Sagot ni Armando. Bakit mo pinapahawak sa iba? Alam ni Pantasya na para siyang bata na nagmamaktol kay Armando, pero magaan ang loob niya dahil binibaby din naman siya ng asawa. Okay, sorry na po. Hindi na mauulit, promise. Iiwas na ako kahit nakakausapin niya ako at kakaripas na ako ng takbo sa'yo para hindi ka magselos pa. Mas lalo siya nainis dahil hindi nakikipag-away na maayos si Armando. Hindi mo naiintindihan. Ano bang hindi ko naiintindihan? Na ayoko na may ibang komportable sa'yo. Natahimik silang pareho. Doon lang siya natigil. Nabigla sa sariling inamin. Lumapit si Armando. Pantasya, hindi ko hinahayaan si Ella. Hindi ko pinapansin ang ginagawa niya. Pero kung gusto mo ako mismong umiwas, gagawin ko. Dapat lang. Pero wag mo akong pagseselosin na. Baka hindi ko kayanin kapag merong ibang humawak sa'yo. Kaya niyang magpahawak sa kung sino. Kaya niyang mag-flirt kung gugustuhin ni Pantasya. At alam niyang masasaktan si Armando pero hindi niya gustong saktan si Armando. Biglang lumapit siya at hinawakan ng collar ng polo ni Armando. Gusto kong maramdaman na akin ka. Tahimik ang opisina. Huminga ng malalim si Armando. Akin ka rin, Pantasya. Hindi siya sumagot. Sa halip ay hinila niya ito pababa at hinalikan. Biglaan, mapusok, parang may hinahabol. Napatras si Armando hanggang sa sumandal sa mesa niya. Pantasya, nasa office tayo. Close the blinds. Na-miss ko ang Junjun mo. Napatawa si Armando ng bahagya. Grabe ka, wild din palang asawa ko. Sinabi mo ngang aakitin mo ko. Bulong ni Pantasya sa labi nito. Hindi ko sinabing ako lang ang aakitin. Mas naging mabigat ang hangin sa pagitan nila. Hinawakan siya ni Armando sa bewang niya. Ginagawa mo lang ba to dahil nagsiselos ka kay Ella? Ginagawa ko to dahil gusto kita. Sandaling katahimikan, mas mabagal ang sumunod na halik, mas kontrolado, mas may pag-iingat. Hindi na sila mga batang naglalaro ng apoy. Alam nilang ginagawa nila. May nangyayari sa ibabaw ng mesa ni Pantasya. Simula noon, may 2 taong nahulog ng hindi inaasahan. Isang hapon, muling binulungan siya ni Armando. Alam mo kung bakit ka palaging galit? Bakit? Kasi takot ka. Sa ano? Na baka hindi lang 1 buwan ang gusto mo. Natigilan si Pantasya dahil tama si Armando. Ang mas kinakatakutan niya, hindi si Ella, hindi ang ultimatum ng lolo niya, kundi ang katotohanan. Hindi na niya kayang isipin na mawala si Armando pagkatapos ng 1 buwan. At iyon ang laban na hindi niya kayang aminin, kahit na sa sarili niya. Ayokong 1 buwan na lang, Armando. Kung ganon, tutuhanin na lamang natin ang lahat. Mahalin na lang natin ang isa't isa, Pantasya. Ngumiti si Pantasya at muling hinalikan ang asawa. Isang umaga sa Montenegro Corporation, abalang lahat sa labi nang biglang bumukas ang glass doors. Lumipas ang 3 buwan at naging magandang pagsasama nilang mag-asawa. Good morning, Pantasya. Long time no see. Isang lalaking naka-tailored suit ang pumasok. May pamilyar na ngiti na kayang magpalambot ng tuhod ng kahit sino. Naniga si Pantasya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ulit ang lalaking yon. Rafael Villanueva, ang ex-boyfriend niya. Ang lalaking muntik na niyang pakasalan bago niya piniling unahin ang negosyo kaysa pag-ibig. Ang lalaking unang sumira sa puso niya.
What are you doing here? Tahimik ang paligid. Ramdam ng lahat ang tensyon. Lumapit ito at inabot ang kamay niya. Hindi agad nakagalaw si Pantasya. Hindi ka welcome dito, Rafael. Nandito ako para sa isang business proposal. Investor ako sa bagong project niyo. Huwag mo namang ipahalata na hindi ka pa rin nakaka-move on sa akin. Tura ni Rafael. Naka-move on na ako sa'yo, Rafael. Kung tutuusin nga'y may lalaki na ako minamahal ngayon. Bahagya itong umiti. At sino naman ang ipinalit mo sa akin? Hindi alam ni Pantasya kung bakit hindi siya nakasagot dahil sa katanungan na yun ni Rafael. Nakaramdam siya ng takot na baka pagtawanan ni Rafael ang estado ng buhay ni Armando. Wala ka masabi siguro dahil wala pang iba lalaki dyan sa puso mo. Nakangising tura ni Rafael. Umirap sa hangin si Pantasya. Namiss mo ba ako, Tasya? Muling tanong ni Rafael. Bago pa siya makasagot, isang kamay ang marahang humawak sa baywang niya. Si Armando. Tahimik, kalma, pero matalim ang mga mata. Good morning, sir. Ako po nga asawa ni Pantasya. Kilala ni Armando kasi ang ex-boyfriend ni Pantasya dahil matagal na nga niyang gustong asawa. Ngumiti si Rafael. So totoo palang balita. You got married. Naramdaman ni Pantasya ang biglang pag-init ng hangin, pero hindi siyang unang naapektuhan. Si Armando. Sa buong meeting, tahimik lang si Pantasya sa gilid. Pero bawat beses natatawa si Pantasya sa biro ni Rafael, kahit pilit, napapahigpit ang hawak niya sa folder. Inaalala niya si Armando. Pagkatapos ng meeting, sa parking lot ay muling nag-cross ang landas nila ni Rafael. Tasya, pwede ba kita makausap kahit sandali lang? Wika ni Rafael. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. May dapat pa. Hindi natapos ang maayos ang sa atin. Seryosong wika nito. Bago pa siya makasagot, dumating si Armando. Misis ko, uwi na tayo? Simple at kalmado pero may diin. Tumingin si Rafael kay Armando. Does he even know who you were with before, Tasya? Alam ba niyang akin ka nun? Natahimik si Armando. Hindi na niya kailangang marinig yon dahil hindi naman ang importante na karaan. Or maybe ikaw ang hindi handang sabihin kasi hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Mariing tura ni Rafael. Lumapit si Rafael. Bahagya niyang inayos ang hibla ng buhok ni Pantasya na nahanginan pero agad na humawak ang malapad na kamay ni Armando kay Rafael. Ikalma mong kamay mo, pre. Hindi ko nais na may mababali akong kamay dahil humahawak sa asawa ko. Isa ka lang janitor. Tumatawang sabi ni Rafael. Talaga ba? Itong ipapalit mo sa akin, Pantasya? Yes. Janitor ang asawa ko. May problema ka ba doon, Rafael? Hinawakan ni Pantasya ang kamay ni Armando. Siguro nga janitor lang asawa ko pero he's way better than you. Gigising akong plansyado ng suot ko, nakahay ng pagkain ko, nakaayos sa mga gagawin ko dito sa opisina at dahil yun lahat sa kanya. How about financially? Habang buhay ka magtatrabaho kasi yung asawa mo, empleyado mo. Ni hindi nga alam ng mga empleyado mo nakasal ka sa isang mababang uri. Insulto ni Rafael. Natawa si Pantasya. Dati, aaminin ko naman na ayoko sa mahirap. Pero mas masarap silang magmahal. At malaki kaya ang kargada ng asawa ko. Halos mabilaukan si Armando pero kinilig siya sa sinabi ni Pantasya. Umuwi sila na hindi maalis ang ngiti sa labi ni Armando. Sa mansyon, tahimik si Armando. Hindi siya nagtanong. Hindi ka magsasalita? Ano bang gusto mong marinig? Hindi ka ba magtatanong kung sino siya? Huminga ng malalim si Armando. Ex mo. Nanlaki ang mata ni Pantasya. Paano mo alam? Kung makapagsalita ka, tila kilala mo siya kahit na hindi ko sabihin sa'yo na ex-boyfriend ko yun. Nakikita sa paraan ng tingin niya sa'yo at saka nakikita kong kasama mo nun. Ang asim yung tignan na dalawa, di kayo bagay. Natawa si Pantasya dahil alam niyang nagsiselos ang asawa. Masakit ang sunod itong sinabi. Mahal mo pa ba? I mean, masaya akong pinagtanggol mo ko sa maasim na yun. Pero nais ko lang tanungin kung mahal mo pa ba siya? Parang may sumakal sa lalamunan ni Pantasya. Hindi. Hindi na, mister ko. Sigurado ka? Oo, di ba? Seryoso na ako sa relasyon natin, Armando. Tumango si Armando. Good. Kasi hindi ko kaya makipag-agawan sa nakaraan mo. Hindi mo kailangan makipag-agawan.
Pero kung babalik siya at gusto mo pa, hindi kita pipilitin. Tumigil ang mundo ni Pantasya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Armando. Mahal kita. Pero kung isang kontrata lang talaga ako sa buhay mo, ayokong maging dahilan para hindi mo piliin ang taong talagang gusto mo. Doon nasaktan si Pantasya. Hindi dahil nagsiselos si Armando, kundi dahil handa siyang pakawalan si Pantasya. Samantalang lumapit si Pantasya, hinawakan niya ang mukha ni Armando. Sira na bang ulo mo? Possibly. Ikaw ang gusto ko. Humigpit ang hawak ni Armando sa kamay niya. Si Rafael ang nakaraan ko. Ikaw ang pinili ko. Dahil sa kontrata. Hindi. Mas lumapit si Pantasya sa asawa. Dahil sa'yo. Tahimik sa pagitan nila. Pantasya, hindi ako kasing yaman niya. Hindi ako kasing level niya. Pero ikaw ang asawa ko. Temporary. Napailing si Pantasya. Ikaw ang lalaking hindi ako tinrato bilang investment. Hindi mo ako iniwan ng mas pinili ko ang trabaho. Hindi mo ako pinipilit. Hindi mo ako sinasaktan, Armando. Nakailang buwan na tayo. Baka nga nabuntis mo na ako dahil araw-araw sabik na sabik ka sa akin. Dahan-dahan siyang yumakap kay Armando. At hindi ko kaya makita ka nasasaktan dahil sa nakaraan ko. Ramdam niya ang paghinga ni Armando sa balikat niya. Kanina, nang inayos niya ang buhok mo, gusto ko siyang suntukin. Bawal kang hawakan. Napatawa siya na mahina. Seloso ka rin pala. Hindi ako sanay. Ako rin. Nagkatinginan sila. Pero kung may hahawak man sa buhok ko. Humawak siya sa kamay ni Armando at inilapat yon sa buhok niya. Ikaw lang. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Armando. Pantasya, mahal kita. At kung may magtatangkang guluhin ako ulit, hahawakan mo ko na mas mahigpit ha? Pwede ba yun, mister ko? Isang marahang halik ang inilapat ni Armando sa noo niya. Hindi mapusok, hindi nagmamadali. Ipaglalaban kita, Pantasya. Hindi mo kailangan kasi hindi naman ako papayag na pag-agawan kasi sa'yo na ako. Ngumiti silang pareho. Kasi pinili na kita. Sa kabilang banda ng lungsod, si Rafael ay nakatingin sa phone niya. May larawan si Pantasya sa screen. Kung hindi kita nakuha nun, hindi ibig sabihin susuko ako ngayon. Di ko haya na maging masaya ka at ako'y miserable. At doon nagsimula ang totoong gulo. Dahil ngayon, hindi lang si Pantasya ang nagsiselos. Si Armando na rin. At sa unang pagkakataon, pareho na silang takot mawala ang isa't isa. Kinabukasan, hindi normal ang atmosfera sa Montenegro Holdings. Pagpasok pa lang ni Pantasya sa lobby, ramdam na niya ang mga bulungan. Totoo nga na may relasyon sila? Totoo ba? Grabe, janitor pala. Pinagsamantalahan niya si Armando. Gwapo nga pero mukhang pera talaga. Humigpit ang hawak niya sa bag. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng assistant niyang si Mira. Ma'am, may kumakalat pong balita sa buong building. Nanlamig ang dibdib niya. Ano yon? Nag-atubili si Mira bago inabot ang iPad. Isang anonymous post sa internal company forum. Copy ng CCTV kung saan lasing si Pantasya at inaalalayan siya ni Armando habang hawak nito ang marriage certificate. Lumalabas na dahil lasing ka ay napapasama si Armando na pinagsamantalahan kanya at pinilit ka maikisal sa kanya dahil sa pera. 4 lang naman tayo nakakaalam, Ma'am Pantasya. Tura ni Mira. Posible kaya yung gwardiya ang nagkalat nito? Samantalang sa kabilang floor, si Armando ay nakayuko habang naglilinis ng hallway. Ramdam niya ang mga titig, ang mga pabulong na tawanan. Uy, pre, ang galing mo pala. Bulong ng isang empleyado. Isang gabi lang, CEO ng Target. Hindi siya sumagot. Nagtataka siya sa nangyayari. Pero unti-unting tumitigas ang panga niya. Sa isang coffee shop sa kabilang block, tahimik na nakaupo si Rafael. May kausap siyang lalaki. Ang gwardya. Halatang kinakabahan ito habang hawak ang sobre. Sigurado ka ba sa statement mo? Malamig na tanong ni Rafael. Oo sir, sinabi ko lang naman na lasing si ma'am noon at parang hindi niya alam ang nangyayari. Wika nito. Ngumiti si Rafael. Good. Hayaan mo ako nang bahala sa pagpapakalat. Babayaran kita, huwag ka mag-alala. Kung hindi niya makuha si Pantasya sa maayos sa paraan,
Sisiguraduhin niyang masisira muna ang lalaking nasa tabi nito. Sa conference room, biglang nagpatawag ng emergency meeting si Pantasya. Lahat ng department heads naroon, pati si Armando. Tahimik lang itong nakatayo sa likod. Matapang ang mga mata ni Pantasya. I heard there are rumors circulating about my marriage. Kumakalat sa buong building ng kumpanya. Walang sumagot. Let me clarify something. Lumapit siya kay Armando. Hinawakan niyang kamay nito, hindi patago, hindi nahihiya. Walang nanamantala sa akin. Hindi ako pinilit, hindi ako nabiktima. Kung tutuusin, ako yung pumilit sa kanyang pakasalan ako dahil desperada ako magkaroon ng asawa at anak. Diretsong tingin niya sa lahat. Ako ang pumili. Ako ang nagdesisyon. At kung may problema kayo doon, pwede kayong mag-resign. Nagkatinginan ng mga tao, walang umimik. Isang kamay ang marahang pumulupot sa bewang niya, si Armando. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang janitor. Mukha siya lalaking handang makipaglaban. Kung may galit kayo, sa akin yung ibuhos. Pero wag yung bastusin ang asawa ko. Natahimik ang lahat, pero ramdaman diin. Pagkatapos ng meeting sa hallway, biglang sumulpot si Rafael. Parang sinadya ang timing. Bravo! Mabagal ang palakpak niya. Impressive performance! Ikaw ang may pakana nito. Hindi yung tanong. Alam niya, ngumiti si Rafael. Proof? Lumapit siya. Concerned lang ako sa'yo. What if totoong sinabi ng mga tao? What if he trapped you? Tanong ni Rafael. Kitang-kita naman sa CCTV na lasing ka nun. Bago pa siya makadagdag, malakas sa suntok ang tumama sa pisngi niya. Nanigas ang paligid. Si Armando, hindi nakalmado. Babala ko na to. Madiin ang boses niya. Huwag mong idamay ang pangalan ng asawa ko para lang masatisfy ang ego mo. Dahan-dahang pinunasan ni Rafael ang gilid ng labi niyang may dugo at ngumiti. Good. Lumalabas ng tunay mong kulay. Magkikita tayo sa korte. Tignan natin ang laban ng mahirap na gaya mo. Wika ni Rafael. Sumandal siya sa pader. Hindi pa ito tapos. Umalis siya na parang walang nangyari. Sa opisina, nanginginig ang kamay ni Armando. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Hindi mo kailangang suntukin siya. Paano kapag mapahamak ka? Mataas sa pamilyang kinabibilangan ni Rafael. Kailangan kong gawin yan para magtanda siya. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kayang panuorin na sinisira ka niya. Kahit pa masira ako, harapin kong ikakaso niya dahil sinunto ko siya. Doon napaluha si Pantasya. Hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa lalaking handang masaktan para sa kanya. Ngunit nagulat siya na magsalita si Armando. Pantasya, maghiwalay na muna tayo. Nanlamig ang paligid. Anong sinabi mo? Hindi siya agad tumingin kay Pantasya. Para bang bawat salitang lalabas sa bibig niya ay kutsilong dederecho sa sarili niyang bibig. Paghiwalay muna tayo, for now. For now? Ano to, Armando? Break muna habang may problema? Ganun ka ba? Natatakot ka ba sa ikakaso ni Rafael? Hindi naman siya involved eh. Ginawa niya lang yan dahil nagpapapansin siya. Ako ang magdedemanda dahil nangaialam siya sa copies ng mga CCTV footage sa sarili kong kumpanya. Wala siyang karapatan. Hindi mo naiintindihan. Hindi. Ikaw ang hindi ko naiintindihan. Kanina lang handa kang suntukin ng kahit sino para sa akin. Tapos ngayon, iiwan mo ko? Umigting ang panga ni Armando. Mas madali para kay Rafael na sirain ka kung may hawak siyang laban sa akin. Aakyat to sa korte. Gagamitin niya ang status ko laban sa'yo. Isang janitor na nakitang taong may impluensya. Kapag nadamay ang pangalan mo, babagsak ang stocks ng Montenegro Holdings. So, ang solusyon mo ay layuan ako? Oo. Kapag wala ako sa tabi mo, mawawala ang sisira niya. Saglit na natahimik si Pantasya. Hindi mo ko desisyonan, Armando. Hindi ako mahina. Alam ko, pero asawa mo ko. Trabaho kong protektahan ka. Hindi ko kailangan ng bayani. Sumigaw siya at doon nabasag ang matitigas nilang boses. Kailangan kita.
Hindi proteksyon! Ikaw! Tumahimik si Armando. Saglit siyang lumapit pero umatras din. Para bang pinipilit niyang pigilan ang sarili. Kapag natapos to, babalik ako. Pero ngayon, mas ligtas ka kung hindi tayo magkasama. Pangako, makikilala mo ng totoong ako. Hindi kita hihintayin. Masakit ang sinabi niya. Pero mas masakit ang posibilidad na tama si Armando. Umalis siya. At sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila, mag-isa siyang umuwi. 1 linggo na nakararaan, tahimik ang mansyon. Walang nag-aabang sa kanya sa kusina. Walang tahimik na lalaking nagtitimpla ng kape sa umaga. Walang kamay na basa na lang hahawak sa bewang niya kapag stress siya. At doon niya napagtanto, hindi pala siya sanay na wala si Armando. Isang umaga, bigla siya nahilo sa gitna ng meeting. Namutla siya. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Mira. "I'm fine. Buti naman na nahimik ang issue dito sa opisina." "Ay opo, Ma'am Pantasya. Tila natakot ang ex-boyfriend. Bali-balita na hindi nagtuloy na magkasa sa asawa niyo. Tila may nanakot sa kanya na huwag kang guluhin pa." Wika ng assistant. Magsasalita pa lamang sana siya nang hindi natuloy. Dumilim ang paningin niya. Naalimpungatan si Pantasya sa klinik. Tahimik siya nakaupo habang hawak ang papel. Positive. Buntis siya. Nanlambot ang mga tuhod niya. "Armando," bulong niya. Sa loob ng 1 linggong wala ito sa tabi niya, may buhay palang nabuo. Luha ang dahan-dahang pumatak. Hindi takot ang nararamdaman niya, kundi pangungulila. Kinagabihan, tinawag siya ng lolo niya sa study room. Pantasya, may nais akong ipakiusap. Alam na niya ang tono na yon. Apo na matalik kong kaibigan ang babalik at handa na magpakilala sa'yo. Mabait, edukado, galing sa disenteng pamilya. Top notcher. May gusto siya sa'yo noon pa man. Gusto kong makipag-dinner ka sa kanya. Nanigas ang kamay ni Pantasya. "Lolo, kasal ako. Wala na akong balita kay Armando." Sa isang lalaking walang pangalan na ngayon ay wala sa tabi mo. Bulong ng matanda. Diretso ang tingin nito. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo, pero hindi ako papayag na masirang apelyido natin dahil sa maling desisyon mo. Maling desisyon. Masakit. Dahan-dahan niyang inilapag ang test result sa mesa. "Lolo, hindi na lang ako mag-isa ngayon." Napatingin na matanda sa papel. Natahimik ang buong silid. Buntis ka? Nahihimigan ng saya sa boses ng matanda. Hindi siya sumagot, pero sapat na ang mga luhang bumagsak. Samantala, sa maliit na inuupahang apartment, tahimik na nakaupo si Armando sa dilim. May hawak siyang kopya ng demand letter. Kinasuhan siya ni Rafael ng physical assault pero tinakot niya ito na magkakaso rin siya pabalik. Mas mabuti na magalit siya sa akin kaysa masira siya dahil sa akin. Lilinisin ko muna mga kalat sa relasyon namin kasama na rin si Rafael. Mr. Ignacio, all set na po ang plano. Handa na po ang lahat. Wika ng kanyang butler. Yes, he is a billionaire. Isa siyang chemical engineer. All set na po ang date niyo ni Mrs. Ignacio. Wika ulit nito. Good. Siguraduhin yung hindi na makakapag-ingay pa si Rafael. Ayoko nang kahit na sino makakasira sa asawa ko. Tumitig sa singsing na hawak niya si Armando. Now, let's get married again, Pantasya. 3 araw ang lumipas matapos malaman ni Pantasya na buntis siya. 6 weeks pregnant. Tahimik pa rin ang Montenegro Holdings. Parang walang nangyari. Parang natakot ang lahat na muling ungkatin ng iskandalo. Ngunit sa conference room ng Montenegro Holding, naghahanda ang lolo niya ng isang espesyal na meeting. Pantasya, maganda ka. Parating na nga po ng kaibigan ko. Sabi na matanda, hindi siya sumagot. Suot niyang isang simpleng puting dress, hindi para magpaganda, kundi dahil pagod na siyang makipaglaban. Sa loob ng 1 linggo, 2 bagay ang nagbago sa buhay niya. Nawala si Armando at nalaman niyang may anak sila. Huminga siya ng malalim. "Isang dinner lang to, Lolo. Walang mangyayaring iba."
Ngumiti ang matanda, tila may itinatagong sikreto. Sa conference room, nasa loob ng ilang kaibigan ng lolo niya, mga negosyante, mga matagal nang kakilala ng pamilya Montenegro. Nagbukas ang pintuan. Pumasok si Pantasya. Tahimik ang paligid habang umuupo siya sa dulo ng mesa. Nasaan na po yung sinasabi niyong apo? Ngunit bago pa makasagot ang lolo niya, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Tumigil ang lahat. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng eleganteng tuxedo. Maayos ang buhok, matapang ang tindig. Parang hindi siya lalaking nakayukong naglilinis ng sahig. Ilang linggo lang ang nakaraan. Tumigil ang paghinga ni Pantasya. Armando? Dahan-dahang naglakad na lalaki papunta sa harap niya. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos ay nagsalita ang lolo niya. Pantasya, ipinapakilala ko sa iyo ang apo ng kaibigan ko. Ngumiti ang matanda. Armando Ignacio. Napatayo si Pantasya sa gulat, ngunit hindi pa roon natapos. Illegitimate son ng isa sa may pinakamalaking factory ng bigasan sa Asia, si Don Alejandro Jordan. Nagbulungan ang mga tao sa silid. Ngunit hindi Jordan ang apelyido niya dahil anak siya sa labas. Pinili niyang gamitin ang apelyido ng kanyang ina. Tahimik na nakatayo si Armando habang nakatingin kay Pantasya. Pero isang bagay ang sigurado. Dagdag ng lolo niya. Siya nagpatayo ng Ignacio Global Chemical Group, isa sa pinakamalaking chemical company sa Asia. Nanlaki ang mga mata ni Pantasya. Isang self-made billionaire. Ang janitor na pinakasalan niya, dahan-dahan lumapit si Armando. Sa pagkakataong ito, wala nang pagtatago. Huminto siya sa harap ni Pantasya at sa unang pagkakataon, lumuhod siya. Napaluha si Pantasya agad. Pasensya ka na. Kailangan muna kitang iwan para sindakin ng ex-boyfriend mo na huwag ka nang sirain sa publiko. Mababa ang boses ni Armando. Hindi ko sinabi sa iyo kung sino talaga ako dahil natakot ako hindi mo magugustuhan. Humugot siya ng maliit na kahon sa bulsa. Gusto kong patunayan na hindi kita pinakasalan dahil sa pangalan mo o sa pera mo. Binuksan niyang kahon, isang singsing, mas simple kaysa sa inaasahan. Pinakasalan kita noon dahil ikaw ang babaeng mahal ko. Tumulo ang luha ni Pantasya. Pero ngayon, gusto kong gawin yun ulit. Sa harap na ng ama na siyang tumupad ng kahilingan kong mapasakin ka. Tahimik ang buong conference room. Pantasya Montenegro, papayag ka bang pakasalan ulit ako? Nanginginig ang mga kamay ni Pantasya. Hindi na niya napigilan. Lumapit siya at hinila si Armando. Pagkatapos ay niyakap niya ito na mahigpit. Sira ulo ka talaga. Humagulgol siya sa balikat nito. Akala mo ba kaya ko mabuhay nang wala ka? Mahigpit siya niyakap ni Armando. Pinoprotektahan kita kaya ako umalis muna. Hindi ko kailangan ng bayani. Umatras siya ng kaunti at hinawakan ng kamay ni Armando. Ikaw lang ang kailangan ko. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay ngumiti sa gitna ng luha. Will you marry me? Yes. Napalakpak ang buong silid, ngunit hindi pa roon natapos. Marang hinawakan ni Pantasya ang kamay ni Armando at inilagay yon sa kanyang tiyan. Nanlaki ang mga mata nito. May isa pang dahilan kung bakit kailangan mong pakasalan ulit ako. Halos hindi makapagsalita si Armando. Magiging tatay ka na. Tuluyang napaluha si Armando. Mahigpit niya niyakap si Pantasya. Pinakamagandang balita to sa buong buhay ko. Natawang matanda sa likod nila. Mukhang magiging lolo na rin ako sa wakas. Sa gitna ng conference room, kung saan nagsimula ang iskandalo, doon din nagsimula ang totoong kwento ng kanilang pamilya. At sa pagkakataong ito, hindi na janitor at CEO ang magkatapat, kundi dalawang taong pinili ang isa't isa. Habang buhay, gaano man kahaba ang landas ng pagdududa at pagsubok, kung tunay ang tadhana sa kasalan pa rin hahantong ang dalawang pusong itinadhana. 1 year later,
Tahimik ang umaga sa Montenegro and Ignacio Mansion. Suwisilip ang sikat ng araw sa malalaking bintana habang marahang tumatawa ang isang maliit na bata sa sala. Naupo si Pantasya sa sofa habang pinagmamasdan ng anak nilang naglalaro sa sahig. Si Arminio Peter. Dahan-dahan lang, natatawa niya sabi. Sa kabilang banda ng sala, nakatayo si Armando habang hawak ang maliit na laruan. Halika rito kay Daddy. Pangaakit ni Armando. Agad na gumapang ang bata papunta sa kanya, tumatawa. Binuhat ito ni Armando at hinalikan sa pisngi. Lumapit siya kay Pantasya at umupo sa tabi nito habang nasa bisig niya ang anak nila. Sandaling natahimik ang dalawa habang pinagmamasdan ng bata. Ngumiti si Pantasya. Ang bilis ng 1 taon, baka sa susunod, mag-aasawa na si Arminio. Marahang hinawakan ni Armando ang kamay niya. Pero worth it. Sumandal si Pantasya sa balikat niya. Sundan na natin ang kambal si Army. Natawa si Armando. Okay, misis ko. I love you, Armand. I love you too, aking Pantasya. Tinapos nilang pagmamahala na yon sa isang mabalasik na halik. Ngayon, ang nabaon nilang aral ni Pantasya ay ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, pangalan o estado sa buhay, kundi sa taong pinipili kang mahalin, ipaglaban at samahan habang buhay. Bago tuluyang magtapos ang kwentong pag-ibig, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras upang samahan sina Armando at Pantasya mula sa simula hanggang sa kanilang masayang wakas. Ako nga pala si Aga, ang orihinal na sumulat ng kwentong ito. Ang bawat karakter, emosyon at pangyayari ay isinulat upang ipaalala na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, estado sa buhay o sa kung paano tayo unang nagkakilala. Minsan, ang mga taong hindi natin inaasahan ang siyang magiging tahanan ng ating mga puso. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!